So, tinitest ko lang kasi parating na yung isang mic natin pang podcast. So, para pagkatapos ng office na gagawin dyan sa labas, all goods na yung setup natin for podcast. So, kung makapansin nyo, night and day talaga yung difference niya from first episode saka ito. Issue kasi ngayon, men, about dun sa tinest ng protein. Di ko na aanuhin pa, isa-isahin pa. Ilalagay ko na lang yung screenshot ng result nito. Okay. Although, tinake down na siya no nag-post. Kung totoo man yun, parang para sa akin ito yung parang side ko doon kasi although hindi ako nag-take ng protein powder ngayon kasi nga enough na yung kinakain ko sa protein goal ko everyday. So, there's no need to take protein powders kasi nga at the same time din, hindi naman ako lumalabas, lagi na ako sa bahay, so kaya kong magluto ng raw food. So, wala talagang problem sa akin kasi usually kaya lang naman tinitake yung protein powder kasi nga, di ba, pag not enough, tapos hindi mo kayang kunin sa mga pagkain na kinakain mo. So, for convenience purpose, yun na naman talaga yung reason kung bakit nag-take ng protein powder. Lumabas yung resulta. Una pa lang, medyo fishy na ako doon, eh. Hindi ko na papangalanan yung mga brands, pero nag-iisa-isa silang sulputan. Parang duda o parang sabi daw nila. Although di pa ako nakatikim, pero sabi mga tropa na walang-wala sa lahat, sobrang, hindi ko alam kung sobrang tamis. Basta masarap daw. Tapos, pangalawa, mura. So, tapos sunod-sunod sila nagsisilabasan. So, doon palang duda na ako eh. Meron kasi one time na may nag-recommend sa akin na mag-resell ako. Kakagating ko na sana yun kasi i-resell ko dito sa RP. Buti na lang hindi ko talaga tinanggap kasi isa yun sa brand na pumalpak sa label nila which is ito, makikita mo. So, yung declared na protein per serving nila sa totoong, kung totoo man yun kung totoo man yung content talaga na lumabas dun sa test result. Di lang naman pipitsugin na test result lang yun, men eh. Hindi na ako magdi-deep dive doon. Kung feeling ko naman napanood nyo naman, nakita nyo naman na yun, hindi na ako magdi-deep dive scientifically. Pero ang opinion ko lang is, nakakalungkot kasi marami talagang, kung totoo man yun, maraming nabudol. Well, meron ako isang tropa. Ewan ko totoo or pabiro mo lang sinabi yun. Pero sabi niya kasi, shoutout kay Chinelas Gaines na parang nagtitake kasi siya, hindi ko na mapangalan yung brand, nagtitake kasi siya nung protein powder na yun. Hindi ko alam kung sponsor ba siya or pinapadala siya or ewan. Basta marami siyang ganon. So, nagtataka daw siya kung bakit di siya, kasi nasa surplus ata siya ngayon. Nagtataka siya kung bakit di siya nag-gain. So, ibig sabihin lang yun, kung hindi accurate yung protein content nun. So, mataas ang chance na yung calorie content nung protein powder na yun, is inaccurate din. So, technically, akala mo na nai-hit mo yung calorie goal mo, yung protein goal mo, yung pala hindi. Kasi nga, mababa, sobra. Yung pinaka, malala, yung isa dun sa mga nakita ang brand, kung makikita nyo na lang dito, yan, hindi ko na babanggitin dito pero makikita mo dyan. So, mapapansin nyo, 2.5 grams. So, ang declared nila parang 27. Ata yun, parang check natin double check natin 27. Ayun 27 grams. Tapos, ito yung declared. Parang, declared protein content, 27. Tapos, yung tinest is, ang content lang is 2.5. Parang garapala naman yun, men. Pera-pera talaga. Wala, budol talaga siya. Scam talaga siya. Kung totoo man yun, Kasi, at the end of the day, di ko pa rin mapapatunayan kung totoo o yun o hindi. Diba? Parang, I don't know. Ang mga pumasa lang, ito, i-mention ko yung mga pumasa, close to, close, kung di man close, accurate talaga. Siyempre, yung gold standard, alam niyo naman yung international brand. Then, Atlin at saka yung Whale. Yun lang actually. Kasi yung iba, 2.5. Declared value, declared content, 27. Tapos yung isa naman, ang declared is 25. Tapos yung content, 3.6. Isa naman, 24. Ang declared, 12, kalahati. Ito, medyo pa to.
medyo goods pa to, kalahati. Yung iba talagang malala, 3.6 ang declared mo, 25. 2.5 ang declared mo, 27. 5.6 ang declared mo, 25. Ang lalanan, par. Grabe, men. So, siguro sa mga manufacturer, sa mga brands na to, makonsensya naman kayo kung totoo man yun, men. Or, kung hindi nyo man alam na ganun talaga yung content niya, is, ano na lang siguro, kumbaga, beware na lang sa manufacturer ninyo. Kumbaga, kasi, oo, kikita kayo, pero ang magsasuffer kasi yung consumer eh. Kumbaga, nabudol sila ng produkto nyo. Kumbaga, wala sobrang talagang, I don't know. Ako hindi ako nagagalit or something kasi di naman ako nag-take, di rin ako nagbenta kasi may mga tropa ako na nagbebenta yan, nagre-resell sila. So I don't know kung ano yung opinion nila, pero parang sila, syempre, since nagbebenta sila, masisira din yung business nila as a reseller. Syempre, kung lumabas man yun, kung totoo man yun, di ba? Maraming masisira, maraming naloko, maraming nabudol, pero warning shot na lang siguro to sa mga brands na pumalpak doon sa test na yon, na lumabas na inaccurate talaga yung label nila. Ang way na lang talaga is, kasi hindi naman kasi bias, feeling ko hindi naman talaga bias yung nagtest kasi double blind method nga, di ba? I mean, di alam na nagtetest, kumbaga, may code lang na binigay sa each brands ng protein. So, nung lumabas yung result, ayun nga, yun yung nadali na. Biruin mo, on na yun hindi naman sabihin natin inaccurate talaga kasi on na yun So, ibig sabihin, hindi talaga sila bias. So, big shoutout. Kung totoo man to big shoutout sa, una sa lahat, syempre yung on kasi close to accurate. Lalo na yung Atlin kasi 24 grams yung declared, tapos 24.3 yung content. Then yung whale, ito yung malupit Whale, 21 grams, 22.1 yung, 21 grams lang yung declared, pero 22.1 yung content. So, imbis na nagkulang, sumobra pa sila. So, which is good thing, Ako hindi naman talaga ako naapektuhan kasi nga hindi talaga ako nag-take, di rin ako nagre-resell. Pero nakakalungkot lang kasi marami talagang nabudol, marami talagang, kung totoo man yun maraming nabudol, maraming naloko, maraming nasayang. Sabihin natin nasayang yung pera kasi nga, hindi mo nakuha yung akala mo. Parang yan parang bumili ka ng peke na gamit, di ba? Peke na sapatos, di ba? Parang talagang bumili ng peke nun. Kumbaga akala mo, sa utak mo, legit to, accurate to, legit. Tapos malaman-laman mo, tagilid pala yung yung laman. So wala, it is what it is. So lesson na siguro to sa mga brand na pumalya. So siguro maghanap na lang kayo para makabawi kayo. Maghanap na lang kayo ng maayos na manufacturer. Kasi malamang sa malamang niyan, yung cost mismo nung product nila mababa kasi mababa nga yung protein. Or di nila alam. Hindi natin alam kung ano talaga yung totoo. Possible na naloko din sila. Possible na nanloko talaga sila. Ganun yun. Ganun yung mataas ang chance. Pero at the end of the day, hindi natin alam kung alin yung totoo doon. Eso na lang siguro sa mga brand na pumalya na piliin nyo ng maayos yung manufacturer ninyo. Hindi ko nagagawa ng short form to. Panoorin nyo lang sa YouTube channel. Dito. Ano ba to? 15 minutes. I-conjust ko na lang to. Oh, by the way, ito pala yung RP oversized shirt na bagong colorway na ilalabas sa this April. So, ang plan is this April, oversized shirt. Then by May, yung training shirt. So, yun yung naisip ko. Depende, kung may pagbabago, malalaman natin sa first week ng April. So, mamaya dadating na yung shirt, ayusin ko na yung mga orders nyo. By the time na mapanood nyo to sigurong video, finalize na yung order, then probably first week ng April, masiship ko na lahat. Then, ano ba? Yun, meron tayong deadlift ngayon. I-video ko na lang, di na ako magsasalita. Meron tayong conventional deadlift and may bench press tayo. Touch and go ata yun. Then, yun lang, sana maayos tong mic na to. So, i-edit ko to mamaya, titingnan natin kung goods ba talaga. Yun lang mga chong. Peace!